Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Flowers for you, baby. Naramdaman ko agad ang iritasyon nang si Axel agad ang bumungad sa akin paglabas ko mula sa aking kotse. May hawak itong bouquet of roses. Nakangiti na malawak sa kanya. Umagang-umaga at nandito na naman siya para sirain ang araw ko. Hindi ba talaga niya nakuha na ayaw ko na siyang makita? Palipat-lipat ang tingin sa magagandang bulaklak at sa napakagwapong ngunit nakakawalang ganang mukha ni Axel. Umalis ka na, Axel. Ilang beses ko bang sinasabi sa'yo? Hayaan mo na ako. Huwag mo na akong abalahin pa. At huwag ka na muling magbibigay pa ng bulaklak. Gusto ko yung itapon muli. Nag-aaksaya ka lang ng pera. Matiim ko muna siyang tinitigan bago ako humakbang para lampasan ko siya. Danaya, baby, wait. Pigil naman niya sa akin. Hinawakan niya ang aking kaliwang braso para akong napapaso sa ginawa niya, kaya mabilis kong tinampal ang kanyang kamay. Bumitaw din siya sa akin. Hahakbang na sana ako papalayo sa kanya nang mabilis siyang nakapunta sa harapan ko. Ano bang klaseng drama ang gusto mo nang palabasin, ha, Axel? At nagbabait-baitan ka naman sa akin. Sinusuyo-suyo mo ako. Para ano? Para muling mahulog sa patibong mo? Para maniwala ako sa muli na nagbago ka na? At kung kailan hulog na naman ako, kung kailan umaasa ng sobra ang puso ko, saka mo na naman ako tatalikuran? Hindi ko napigilang sambit dahil biglang sumagi sa isip ko na ginawa din niya sa akin ito noon. Pero nang bumalik si Wilma, parang sampal na naman sa akin ng isang katotohanan na wala talaga akong halaga para sa kanya at si Wilma pa rin ang mas matimbang sa puso niya. Kaya kahit hirap maniwala sa ginagawa niya ngayon, na panunuyo kung alam kong may Wilma pa rin sa buhay niya at may anak silang dalawa. Maliban pa doon, ayaw ko na rin muli pang magkaroon ng kaugnayan sa kanya. I'm not acting, Danaya. I just want you to give a flower para sa natanggapin mo. And I hope you won't let me down if I'm going to invite you a dinner for this night. Thank you for invitation. Pero hindi ako makakasama sa'yo. At ayokong makita pa ang pagmumukha mo. Please, Axel. Lumayo ka na sa akin. Please lang. Alalahanin mo naman ang mga sinabi mo sa akin noon. Naisip na lang natin pareho na isang masamang panaginip ang mga nangyari sa atin. At pagkaisipin na lang natin, napatay na ang isa't isa. Huwag mo naman kainin ang mga salita na binitawan mo noon, Axel. Patunayan mo naman na isa kang lalaki na may isang salita. Sunod-sunod na wika ko sa kanya na nagpaurong naman. Kumulumlim naman ang kanyang mga mata. Danaya, please. Just give me time to explain everything. Hindi mo kasi ako binigyan ng pagkakataon para ipaliwanag ang side ko. Kung bibigyan mo lang ako sana ng kahit kaunting oras para makapagpaliwanag sa'yo, sana. Paliwanag? Bakit kaya bang gamutin ng mga paliwanag mo ang lahat ng sakit na nilikha mo sa puso ko? Kaya bang gawin at hilumi ng mga paliwanag mo na yon ang mga pasananata mo ko mula sa'yo? Nababawi ba ng mga paliwanag mo ang minsang panliliit ko sa sarili ko dahil sa pagsira mo sa aking dangal, dulot ng mga masasakit na mga salita na binitawan mo sa akin noon? At maibabalik ba ng mga paliwanag mo ang wala sa akin, ha? Sandali ako napatingala para pigilin ang kanina ko pang nagbabantang mga luha. Sinasabi kong ayaw kong manumbat dahil babalik lang sa alaala ko lahat ng pinagdaanan ko noon sa kanya. At pati na rin pala ang sakit dahil ang puso ko ngayon ay para na namang tinutusok ng libu-libong karayom. Tila naumid naman ang dila ni Axel at hindi siya nakapagsalita. Alam kong hindi niya napaghandaan ang mga namutawi sa akin ngayon. Panindigan mo naman sana ang desisyon na ginawa mo noon, Axel. Pinili mo na noon si Wilma.
Doon ka na sa kanya. Mag-focus ka sa pamilya nyo at huwag mo na ako muling guluhin pa. Humakbang ako para tuluyan na sana siyang iwanan. Pero napatigil din ako sandali dahil sa kanyang sinabi. Wala na si Wilma. Matagal na siyang wala 5 taon na nakakaraan. She has a cancer and... Alam mo, Axel de la Cuesta, napakasinungaling mo. Putol ko sa iba pa niyang sasabihin. Nangangalaiti ako sa galit habang nakatingin sa kanya. Hindi ako pa makapaniwala na nagawa nitong patayin si Wilma para muli akong maloko. Hindi ka ba kinikilabutan sa mga pinagsasabi mo? You're dragging someone to her death? Para lang ano? Para makuha lang ang gusto mo? Wala talaga akong masabi sa ugali mo. Hindi ka lang saksakan ng kapreskuhan. Napakasinungaling mo pa. Galit na pagkakawika ko sa kanya. Hindi ko na hinintay pa na makapagsalita siya. Mabilis akong humakbang para iwasan ang isang katulad niya. Baliw na yata siya. Bago niya nagawang sabihing patay na ang kaibigan ko ngayon, nakita ko nga sila magkasama na masaya kasama ang anak nila. Nangilid naman ang aking luha, pero mabilis ko din itong pinunasan bago ako tuluyang pumasok sa loob ng shop. Pagkapasok ko sa opisina ko, agad akong umupo sa aking swivel chair. Isinandal ko ang aking likod sa sandalan, habang ipinatong ko naman ang ulo ko sa ibabaw ng sandalan. Sumasakit ang ulo ko dahil kay Axel. Masakit isipin na minsan kong minahal ang isang katulad ni Axel de la Cuesta. Ma'am, kawawa naman po si Mr. de la Cuesta. Ito agad ang salubong sa akin ng isang empleyada ko nang lumabas ako mula sa aking opisina. Kunot noon naman akong nakatingin sa mga tauhan ko sa shop. May pinagkakaguluhan silang tingnan sa labas ng shop. Nakiusyoso naman ako at napatingin na rin ako sa labas. At nakita ko ang dati kong asawa kung saan ko siya iniwanan kanina. Nakatayo habang nakayuko siya at hawak pa rin niya ang bouquet of red roses sa isa niyang kamay. Basang-basa na siya ng ulan. Umuulan na kasi. Hindi ako natuwa sa ginawa na ito ni Axel. Mas lalo akong nakadama ng inis sa kanya. Pumasok ako sa loob ng aking opisina. Hahayaan ko na sana siya. Pero somewhere inside of me, ang nakaramdam ng awa para sa dati kong asawa. Kahit ano pang kalokohan ang nasa isip niya, hindi pa rin niya dapat ginagawa ang ginagawa niya ngayon. Lumabas ako mula sa shop, dala ang 2 payong. Ang isa ay ginamit ko, habang ang isa naman ay hawak-hawak ko. Danaya, napaangat siya ng mukha na mapansin ako. Hindi ako sigurado kung luha ba ang pumapatak mula sa kanyang mga mata o tubig ulan. Mabuti naman at binalikan mo ako. Kunin mo to. Sabay ko bigay sa kanya ng isang payong na hawak ko. Umalis ka na. Ayaw kong maging kargo di konsensya pa kita kung may masamang mangyayari sa'yo. Ani ko sa formal na pagkakasabi. Kung gusto mo yung ginagawa mo, wag dito sa harapan ng shop ko dahil malas yan sa negosyo. Bumakas ang sobrang kalungkutan sa kanyang mga mata, pero wala akong panahon para bigyan siya ng pansin ang kanyang damdamin dahil sa isang sinabi ko. Hindi nga niya pinapansin lahat ng pagmamakaawa ko sa kanya noon. Tinalikuran ko siya at agad na nilayasan. Hindi ko pinansin ang nakakahabag niyang boses habang paulit-ulit na sinasambit ang aking pangalan. Hindi ko napigilan at napatulo ang mga luha ko dahil sa magkahalong emosyon na aking nadarama ngayon. Bakit ba kailangan gawin ito ni Axel? Hindi ba pwedeng hayaan na lang niya ako? Gusto ko lang ng katahimikan mula sa kanya. Hindi mandali sa akin ang makalimot sa lahat na nangyari sa amin noon. Pati ang pagbubuntis ko kina Jiho at Jared ay naapektuhan. Ayoko nang bumalik sa mga panahon na yon. Ayoko nang mahulog muli sa kanyang patibong. Shit! Shit! Paulit-ulit kong sambit habang pinagsusuntok ko ang dingding ng bathroom dito sa loob ng aking condo unit. Kasalukuyan kong binabasa ang aking sarili sa rumaragasang tubig mula sa shower. Basang-basa din ako ng ulan kanina. Hindi ko alintana ang lahat ng kahihiyan
Makausap ko lang si Danaya. Marami akong gustong sabihin sa kanya. Minsan naliliit na ako sa aking sarili. I am Axel de la Cuesta, CEO of the largest corporation. Pinapangarap at halos sinasamba ng mga kababaihan. Pero nagpapakababa para lang sa isang babae. Ang babaeng labis kong sinakta noon. Nagpatuloy lang ako sa pagsuntok sa dingding. Bumubuhos na ang aking mga luha. Gago kasi ako. Gago na gago. Nagalusa na ang mga kamao ko, pero wala akong pakialam. Gusto kong ilabas lahat ng galit ko sa aking sarili at ang bahagya kong pagdamay at pagdaramdam dahil kay Danaya. Alam kong nasaktan ko siya noon, pero kaya ko naman gawin lahat ng gusto niya. Patawarin lang niya ako at bumalik siya sa akin. Pagkatapos kong maligo, isinuot ko ang white robe ko. Pumunta ako sa kusina at kumuha ng alak mula sa ref. At walang pag-alinlangan na tinungga ko iyon. Habang nasa bote pa rin, hindi pa ako nakontento. Kumuha pa ako muli hanggang sa hindi ko na namalayan na nakaubos na pala ako ng 5 bote. Shit! I am just a jerk. Galit kong bulalas. Sabay bato sa dingding ng bote ng hawak ko. Sakto naman ang pagkabasag noon. Halos lahat ng mahawakan ko ay ibinabato ko. Kaya ilang minuto lang, nagmistula ng dump site ang loob ng condo unit ko. Napaupo ako sa sofa at doon ay napaluha. Napahagulhol ako sa sobrang frustration, sa talino ko at sa galing ko sa negosyo. Pero hindi ko alam kung paano lulutasin ang problemang sanhi ng kagaguhan ko. Paano ko itatama ang lahat? Paano ba? Para akong mababaliw sa isipin na hindi na sa akin si Danaya, na maaring pagmamay-ari na siya ni Alfred ngayon. Ibinuka ko ang aking mga mata. Nakatulugan ko na pala ang pag-iyak at pagwawala ko kanina. Sumalubong sa akin ang mukha ng triplets kong kapatid. Nakatunghay ang mga ito sa akin. Condo unit mo ba to o war zone? Nakangising wika naman ni Sancho. What the hell? Ano ba nangyari sa'yo? Ilang araw ka nang absent sa opisina ah. Tapos, ito pa ang maaabutan namin dito? Wika naman ni Gavino. Maangas itong tumingin sa akin. The company needs the CEO. Pero heto ka, gumagawa ng kalokohan. Naiirita ako sa sinasabi ng aking kapatid. Ang ayaw ko pa naman sa lahat ay yung may naninirmon sa akin ngayon. Shut up! Hindi mo ako maintindihan. Kaya mas mabuti pang umalis ka na. Wika naman niya kay Gabino, ang tinutukoy ko. Mas mabuti pa, kayong 3 ang umalis. Galit na tumingin naman sa akin si Gabino. Sinalubong ito ng galit niyang mga titig. Come on bro, huwag kayong mag-away. Si Santi naman at pumagitna sa aming dalawa ni Gabino. Saka siya bumaling sa akin. Bro, kung may problema ka, handa naman kaming tulungan ka. You just have to ask. Wika naman ni Santino na pinakamahinahon sa triplets. Habang pinakamainitin naman ang ulo ay si Gabino. Habang si Santino naman ay palakiro. Sabay kaming bumuntong hininga ni Gabino. Kumalma kami pareho. Masyado kang ma-pride at malihim bro. Kaya hindi namin alam ang tumatakbo sa isip mo o kung ano ang problema mo. Wika naman ni Sancho at umupo sa tabi ko. She's back. And I want her back. Mariin na pagkakasabi ko. Nagkatinginan naman ang 3. Sabay na uunawaan ng mga ito ang ibig kong sabihin. Then anong problema? Hindi pinoproblema ng isang de la Cuesta ang mga babae. Meron tayong mga paraan para makuha sila. Wika naman ni Gabino. Nakangiti na ito. Nawala din kaagad ang inis ko sa kanya. Naikwento ko sa kanila ang problema na kinakaharap ko. Baka mabigyan nila ako ng advice kung paano ko mapapaamo si Danaya. Kahit alam kong imposible na may maganda silang advice sa akin. Lahat ng kalukuhan ay halos alam ng mga ito. Maabilidad din ang isa lalo na kung magsasama ang 3. Bro, we have an islands. Wika naman ni Sancho.
We have a chopper. At isa ring akong piloto. We also have a yate. We almost have everything. Wika naman ni Santino. Palipat-lipat naman ang tingin ko sa tatlo. Kunot noo ako. Ano bang iniisip ng mga ito? Ano ba ang ipinupunto ninyo? Napatanong na tanong ko. Sabay lang nangumisi ang tatlo at parang nauunawaan ko ang ibig nilang sabihin. No, I won't do that. Baka mas lalo pang magalit sa akin si Danaya. Tanggi ko naman kaagad. Mariin lang na tumitig sa akin ang tatlo. Nakakainganyo ang mga titig nila. Okay, fine. I think about it. Napangiti naman ang tatlo. Baka nga pag hindi ako nakapagpigil, ay sakyan ko na ng tuluyan ang naiisip na kalokohan ng triplets. At ano ba yun? Yun ay ang kidnapin ko nga si Danaya at dalhin sa isla ng mga De La Cuesta para walang takas. Napangiti ako pagkatapos kong basahin ang text sa akin ng aking mga anak. Pinauuwi na nila ako ng maaga dahil may surprise daw sila sa akin. Today is my 28th birthday. Kanina nga yakap at halik ng mga anak ko ang nagpagising sa akin. Masaya ako sa buhay ko ngayon. Pangarap ko nga naman na magkaroon ako ng isang kumpletong pamilya dahil hindi ko naman naranasan ang bagay na yon. Namatay ang aking ina sa panganganak sa akin noon. Naiwan ako sa pangangalaga ng tita ko bago siya namatay dahil isang sundalo naman ang papa ko. Lumaki ako na inggit sa aking mga kaklase na may mama at papa. Kaya sabi ko sa sarili ko noon, magkakapamilya din ako at balang araw kasama ng lalaking mamahalin ko. Nung ikinasal kami ni Axel, buong akala ko matutupad na ang pangarap ko. Pero impyerno lang pala ang dadanasin ko. Pero nagpasalamat pa rin ako dahil binayayaan ako ng kambal na anak. Hindi man natupad ang pinangarap kong pamilya, pero kontento at masaya na ako sa buhay ko ngayon kasama ang aking mga anak. At tungkol naman kay Axel, thanks God at hindi na siya nagpapakita pa. 1 linggo na ang nakakalipas na kahit anino niya ay hindi nang gugulo. Siguro natauhan na rin siya sa katotohanan na wala siyang mapapala. And since hindi na siya nagpapakita pa, kaya magaan ang kalooban ko sa mga nakalipas na araw. Maaga akong umalis sa shop. Kanina pa nag-text sa akin ang kambal. At kailangan ko din maghanda dahil darating mamaya sina Maureen at Alfred. Pati na yung ibang kaibigan namin. Wala namang gaanong bisita. Simple lang ang selebrasyon namin. It's only a dinner celebration. Malapit na ako sa pinaparadahan ng aking kotse. Pero natigil ako sa aking paghakbang nang nakita ko ang lalaki na nakasandal sa isang kotse na katabi ng sasakyan ko. Speaking of the devil, nandito na naman siya. Akala ko tuloy-tuloy na ang hindi niya pagpapakita. Pero nagkamali pala ako. Heto na naman siya. Sana naman, hindi sirain ang birthday ko ang dahilan niya sa pagparito. Tila mas naging gwapo pa ito sa paningin niya ngayon. Bagong gupit ito at kitang-kita niya na malawak ang pagkakangiti nito. Hindi ko sinuklian ang kanyang ngiti. Nagkukunwari ako na hindi ko siya nakita. Kaswal akong humakbang muli. Wala akong panahon na pansinin siya. Lihim ako nagmamadali na mabuksan ang kotse ko bago pa niya sirain na naman ang araw ko. Ano ba? Inis kong sita sa kanya nang hawakan niya ang braso ko. Banas na banas ang aking mukha na lumingon sa kanya. Tinampal ko ang kamay niyang nakahawak sa aking braso. Agad din naman siyang bumitaw. Happy birthday, baby. Nakangiti niyang sabi. Galing ako sa business trip, kaya wala ako ng 1 linggo. Pero pinilit ko talaga makauwi para sa kaarawan mo. Napatas naman ang kilay ko sa kanyang sinabi. Alam pala niya na birthday ko ngayon. Tapos wala siyang alam noon. Ngayon alam na niya. Pinaiimbestigahan ba niya ako? Wala akong pakialam. Masungit kong sabi sa kanya. Tinalikuran ko naman siya. At bubuksan ko na sana muli ang aking kotse. Nang pabigla niya akong hinila. At nanlaki ang mga mata ko. Nang hinalikan niya ako sa mga labi. No, hindi dapat niya hinayaan na mahalikan siya nito. Walang hiya ka talaga.
Nanlalaki ang mga matang wika ko sa kanya. Napahawak naman siya sa pisngi niya na nasampal ko siya. Para namang hindi mo na-enjoy ang halik ko sa'yo. Excuse me. Pinanatili kong matatag ang aking sarili. Ngumisi naman siya. Hindi ko na matagalan ang presensya niya, kaya muli ko siyang tinalikuran. Pero hinawakan na naman niya ang magkabilang balikat ko at sapilitan niya akong hinarap sa kanya. What do you want again, Mr. De La Cuesta? Naiirita kong tanong sa kanya. Let's have dinner together. I have a surprise for you. We didn't celebrate your birthday when we're together because I'm too busy at the time. Napatas naman ang kilay ko sa kanyang sinabi. Busy at the time? Yup. He's busy at the time. Busy of abusing and insulting me. Sa isipin kong iyon, umasam ang aking pakiramdam at halata yun sa mukha ko. Have dinner in your own. Hindi ikaw ang gusto kong makasama ngayon. I'm going to spend my birthday with someone else. With whom? With that Alfred? Napalakas ang boses niya at alam kong galit na siya. With our son. Gago. Muntika ko nang masabi ang sinabi ko sa aking isipan. Buti na lang napigilan ko ang aking sarili. Nanlilisik ang kanyang mga mata na nakatingin siya sa akin. Huwag mo akong sisigawan. Matigas kong sabi sa kanya. Wala kang kanang karapatan. Ngayon na sigaw-sigawan pa ako. At saka, wala ka na doon kung si Alfred man ang gusto kong makasama. Gago ka. Napatigil siya at kumislap ang kanyang mga mata. I'm sorry. I didn't meant to. Makinig ka nga sa akin, Mr. De La Cuesta. At sana ipasok mo ito sa kinakalawang mong kokote. Leave me alone. I don't want to see you again. Naiintindihan mo ba? Tumitig siya sa akin at nandun na naman iyong sakit na rumihistro sa kanyang mata. Muli ko siyang tinilikuran. Alam mo ba na sabi nila, kung hindi daw madaan sa santong dasalan, idaan daw sa santong paspasan. Makahulugan niyang sabi. Kaya napalingon ako sa kanya bigla. Anong sabi mo? Hindi ko na natapos pa ang iba kong sasabihin. Hindi ko napaghandaan ang susunod niyang gagawin. Nagising ako na nakahiga sa isang malambot na kama. Napahawak ako sa aking sentido. Dahil parang blurred yata ang aking paningin. Maliban sa medyo pagkahilo, wala naman akong madaramang sakit. Ano bang lugar to? Ano bang nangyari? Palingalinga ako sa aking paningin sa buong paligid. Hindi pamilyar sa akin ang lugar. Tumayo ako at tumingin ako sa isang laminated glass window. What? Nanlaki naman ang aking mga mata nang napatang tukong nasa gitna ng dagat itong lugar na namulatan ko. Yate ba ito? Inaalala ko kung ano ang huling nangyari sa akin. Sa pagkaalala ko, si Axel ang huling kaharap ko at may pinaamoy siya sa akin tapos wala na akong maalala. At ngayong araw na ito ang kaarawan ko at hinihintay na ako ni Jiho at ni Jared. At nandito ako ngayon sa hindi ko alam na lugar dahil sa walang hiya na Axel na yon. Shit, hindi ko mapapatawad ang Axel na yan sa ginawa niya sa akin ito. How could him? Salbahe talaga siya. Walang hiya talaga siya. Nangangalaiti ako sa sobra kong galit kay Axel. Agad akong lumapit sa pintuan at marahas na binuksan iyon. Mabuti naman at hindi pala ako ikinulong ng hudas na Axel na yon. Narinig ko na parang nagpasipol-sipol sa loob na sa tingin ko ay kusina nitong yate. Dahil amoy na amoy ko ang mabangong niluto nito. At alam kong si Axel lang ang nagpasipol-sipol na yon. Walang hiya talaga siya. Buwisit talaga siya sa buhay ko. Halos hindi maipinta ang mukha ko sa sobrang galit na naglakad ako papunta sa kusina. Nasa bungad pa lang ako. Nakita ko na siya. Agad na masayang nagluluto. Habang pasipul-sipol pa. Nakasuot pa siya ng apron. At kailan pa siya natutong magluto? Wala akong pakialam. Bahala siya. Umuusok na yata itong ilong ko sa galit habang nakatingin ako sa kanya. Axel! Galit kong sambit sa kanyang pangalan. Para maagaw ko na ang pansin niya. Lumingon naman siya. Baby, nagugutom ka na ba? Huwag ka mag-alala. Malapit na ako matapos. Diyan ka lang. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagluluto.
Hindi niya pinansin ang galit ko. Nasaan ako? Nandito ka sa yate. Huwag ka mag-alala. Iuuwi din kita bukas. I just want us to celebrate your birthday, not with someone else. Anito na nasa pagluluto ang focus. Napahawak naman ito sa sandok at parang hinahalukay niya ay yung niluluto niya. Pumasok sa gunita ko ang naghihintay na mukha ni na Jared at ni Jiho. Iuwi mo na ako ngayon din. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, Axel. Ginagalit mo ako masyado. Tumigil siya sa kanyang ginagawa at bahagya siyang lumingon sa akin. So I am? At muli niyang ibinalik ang kanyang focus sa kanyang ginagawa. I hate you. Ibalik mo na nga ako ngayon. Salbahe ka talaga kahit kailan. Wala kang kwentang tao, kinamumuhian kita. Hindi ko na napigilan ang aking bibig sa sobrang galit ko sa kanya. Si Jiho at Jared ang inaalala ko. Naghihintay ang mga anak ko sa akin. Kanina pa nga ang mga yun nagte-text. Dahil hinihintay nila ako makauwi. Tuluyan siyang tumigil sa kanyang ginagawa. Tuluyan siyang humarap sa akin. You can insult me all you want until your heart contain. Pero hindi pa rin kita ibabalik para makasama ang Alfred na yon. Ngayon. Alam ko magaling siya magluto. Pero mas magaling ako sa kanya. Sinisiguro ko na mas magaling na ako sa Alfred na yon at wala na siyang lamang sa akin. Mas lamang ako sa maraming bagay sa kanya. Napaawang naman ang labi ko. Ano bang pinagsasabi niya? Ano naman yun sa akin ha, Axel? Ano naman ngayon kung mas magaling ka nga kay Alfred? Sinasabi ko lang ang totoo. Sa ginawa niya ngayon, mas lalo niyang napatunayan sa akin na wala siyang kwentang tao. Umigting naman ang kanyang panga sa aking sinabi. Sandali siyang tumitig sa akin. Sa kaniya ako muling tinalikuran at ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawang pagluluto. Napalanghap ako ng hangin dahil parang hindi ako makahinga sa galit ko sa kanya. Ano na kaya ngayon ang ginagawa ng aking mga anak? Baka nag-aalala na sila. Kailangan kong malaman ang kalagayan nila. Nasaan ang bag ko? Itinago ko. Bukas ko na yun ibabalik sa'yo. Kailangan ko yung cellphone ko. May tatawagan ako. Muli naman siyang humarap. Hindi mo kailangang tawagan ang Alfred na yon. I already told him that you wanted to spend your birthday with me. Just cooperate, even if this once. Bago ko pa maisipan na tuluyan kung hindi ibalik. Pananakot niya sa akin ngayon. Naningkit naman ang aking mga mata na nakatingin sa kanya. Sina Jiho at Jared ang inaalala ko. Hindi ko napigilan ang aking sarili na lapitan siya at pagsusuntukin ang kanyang dibdib. Sabay-sabing, walang hiya ka talaga. Anong karapatan mo na gawin to sa akin? Gago ka talaga. Ibalik mo ako. Kinasusuklaman kita. Ibalik mo ako ngayon din. Dahil ang anak natin. Hinawakan niya ang aking kamay. What did you say? Napatigil naman ako. Kinakabahan ako. Ano bang nasabi ko? Ulitin mo. Tama ba yung narinig ko? Ating mga anak. Kunot noo na wika niya. Ano? Ano bang sinasabi mo? I had the true emotion. Hindi pa ako handa na malaman niya ang tungkol kina Jiho at Jared. Nakatitig lang siya sa akin. Parang may gusto siyang marinig. Itinulak ko naman siya. Nabitawan naman niya ako. Tumakbo ako. Kailangan kong makita ang bag ko. Kailangan ko siyang matakasan. Hanggang sa napunta nga ako dito sa may deck. Napalapit ako sa railings. Tiningnan ko kung gaano ako kalayo sa dalampasigan. Pero dahil medyo madilim na, kaya bigo ako sa aking ginagawa. Umalis ka dyan. Baka mahulog ka. Napalingo naman ako kay Axel. Mas lalo kong inilapit ang aking sarili sa may railings. Umakyat ako sa pinakaibaba sa step ng railings. Danaya, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Umalis ka dyan. Please, umalis ka dyan. Nagsusumamo na ang kanyang titig. Humakbang siya papalapit sa akin pero, diyan ka lang. Pigil ko naman sa kanya. Pag hindi mo ako ibabalik ngayon, Axel, talagang tatalon ako sa dagat. Napailing naman siya. You can't do that. Talaga? Panuurin mo ako. Inihanda ko ang aking sarili para tumalon at